Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Martes. And as you know, tayo po ay nasa iisang topic actually hindi ngayong week lang. Actually, we started itong topic na ito last week. Bakit? Kasi pinag-uusapan natin yung power of vow. Alam po natin na sa Bible, konti lang po yung characters na gumawa ng vow na kung saan finulfill yung vow. But regardless kung finulfill or hindi finulfill yung vow, konti lang talaga yung gumawa ng vow. Kasi kapag gumawa ka ng vow, yun po ay something na inuobliga mo yung sarili ninyo. And we are going to reach yung topic na kung saan mapapansin natin na si Jacob ay gumawa ng vow. Pero syempre, tinitingnan muna natin yung story bago dumating sa punto na yun. So, napag-usapan natin last week na galit si Esau, yung kapatid ni Jacob, and then gusto niyang patayin yung kanyang kapatid. So, kailangan niyang umalis. Si Jacob, kailangan niyang umalis ng bahay ng tatay niya, parents niya. Pero bago siya umalis, merong advice yung tatay niya sa kanya. And kung hindi niyo po alam yung advice na yon, yung yesterday na program, makikita niyo po yung advice. Anong ibig sabihin ng isa lang? So panoorin niyo po sa ating YouTube channel. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, bisitahin niyo lang po UCKG Hong Kong and punta po kayo sa playlist. Lahat po ng programs na ginagawa natin dito sa Help Center ay sabi natin, naka-store diyan. Ibig sabihin, mapapanood nyo available sa time na gusto ninyo. And mas ano rin diyan, mas organized yan kasi konti lang naman yung mga, as in, videos lang makikita nyo diyan. Walang kahit ano. Unlike sa Facebook, di ba? We post programs, we post videos, we post advertisement, we post, sabi natin, mga upcoming events. So marami po kayong makikita diyan, photos, pero at least yung programs natin available naman sa ating YouTube channel. Okay? Speaking about this, sinabi ko sa inyo na ipagpapatuloy natin ito kasi pagkatapos po ng advice ng tatay ni Jacob sa kanya na isa lang daw yung dapat niyang piliing asawa, nagbigay ng basbas, nagbigay ng blessing ulit yung tatay niya sa kanya. Tingnan niyo po itong verse nito. Sinabi to ng tatay niya, okay? Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang binigay niya kay Abraham. Kasi alam niyo po na natatransfer yung blessing, okay? Para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay binigay nga ng Diyos kay Abraham. Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padam-aram sa lugar ni Laban na anak ni Bituel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni na Jacob at Esau. So dito po makikita niyo po yung blessing. But interestingly, nakikita niyo po na yung mga anak before, sila ay eager na tumanggap ng blessing. Even though sabihin na natin si Esau, pinagpalit niya yung blessing, yung birthright niya bilang panganay kay Jacob para sa iisang soup lang. Pero makikita po rin natin na after na i-bless ni Isaac si Jacob, anong nangyari? Gusto niya pa rin ma-bless. Ibig sabihin, naalala niyo po last week na sinabi niya, wala na bang natitirang blessing para sa akin? So makikita po natin na itong tradition na to na pagbe-bless sa anak, napasa yan throughout generation. And up until now, yan pa rin po ay nakikita natin pero less na lang. Naalala ko po and I believe naalala nyo rin po no, nung bata po kayo, uso sa atin yung mag-bless. Diba? I-bless.
Pag darating ka or aalis ka ng bahay, be-bless ka. Pagdating ka ng bahay, magbe-bless ka or kikis ka. So, merong ganitong klase ng respect sa parents. And saan ba yun nagmula? Dito po sa binabasa natin. Kasi yung blessing, we respect. Sabihin natin, hindi tayo nag-a-agree minsan sa lahat ng sinasabi ng parents natin. Hindi tayo nag-a-agree minsan sa mga examples na pinapakita nila sa atin. Pero we respect them kasi yun ay isa sa 10 utos ng Panginoon na kapag kung gusto mo daw humaba yung buhay mo, kailangan mong i-respect yung parents mo. And yung respect na 'to, makikita po niyo po na we as yung blessing. But throughout this time, I don't know ha, pero ang hirap ng makita 'yan sa generation natin ngayon. Yung respect ng mga anak sa parents unti-unti nang dumadaos-dos. And how many times, ano pong nangyayari? Minsan, makikita niyo po yung mga videos, pinaprank na ng anak yung parents. Sa panahon po natin dati, yung hindi pa naman uso yung social media, hindi po yan ganyan. Subukan mong biruin. Biruin! Kasi yung prank, joke, joke, joke. Pero subukan mong biruin yung parents mo dati. Tatamaan ka. Hindi natin ni kapag may bisita nga yung parents natin, we make sure na anong gagawin natin. Dadaan tayo pasintabi at kung kaya mo ngang pigilan yang ihi na yan, hindi ka lalabas ng kwarto mo. You respect. Hindi ka pwedeng makisabat sa usapan ng matatanda. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin. Bakit? Pinapaintindi ko to kasi sa panahon dati, sagrado yung lahat. We respect yung parents natin. That's the reason why mas mahaba yung buhay ng mga tao dati. Ngayon, mas maikli yung buhay. Bakit? Wala nang respeto sa parents. Naunawaan niyo po ba? Alam ko po na minsan nakakita tayo ng bad example sa parents natin. Pero it doesn't mean na kailangan mong malus yung respect sa kanila. Kailangan mong respetuhin sila. Pwedeng against ka sa sinasabi nila pero dapat yung respect nandun pa rin. Naunawaan niyo po ba? Kasi tandaan niyo po, yung blessing na mula sa Panginoon, yan ay consequence ng obedience natin sa Kanya. So, yung parents natin sa langit, yung Diyos, Ama, so anong dapat ginagawa? We respect as well. More than sa parents natin. Dapat ang priority natin kung susunod tayo sa utos ng Panginoon. Kasi it doesn't matter, like dito sa church, di ba? We declare blessing para sa inyo. Pero yung blessing mangyayari lang kung susunod kayo sa Diyos. Hindi po automatically mabibless kayo porket bless namin kayo. Hindi po automatically mabibless kayo kasi you declare na bless kayo. Mabibless kayo, alam nyo po kung paano, kapag sumunod kayo. Kasi yon ang consequence ng pagsunod natin sa Panginoon. And we were talking about yung family, di ba? That's why this coming weekend po, meron tayong special blessing para sa family. Empowering Family. At ito po yung ating address, ito po yung ating schedule, Saturday 10 a.m. Pero Sunday meron na tayong 7, 10:30, 9, and 11. Feel free to join yung ating Empowering Family event. Kung hindi nyo man kayang madala yung family ninyo dahil malayo kayo sa kanila, anong pwede nyo pong gawin? Ang pwede nyong gawin is magdala kayo ng picture nila, magdala kayo ng names nila at least para during ng prayer, i-bless natin sila. Okay? Do not forget na tomorrow rin meron po tayong Bible study. We are going to continue talking about the armor of the kingdom of God. And we are going to learn even more. Bibigyan namin kayo ng Bible study. Meron tayong service 9 a.m., meron pa tayong 11, 3, at 9 p.m. Feel free to join us. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos and bukas, pag-usapan natin yung kapatid ni Jacob. Meron kasing nangyari. Alam niyo po yung interesting na nangyari sa kanya. Bukas, abangan ninyo po sa ating Midday Boost program. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos.